Hey guys, my name is Rai and welcome to my channel. For today's video, ang pag-uusapan naman natin ay ang mga pros and cons ng pag-aaral through distance learning or online education. So by the way guys, disclaimer lang, lahat ng sasabihin ko po dito ay base lamang sa personal experiences ko nung ako po ay nag-aaral pa sa dalawang school na nag-o-offer ng online or distance learning education. At may kukumpara ko po yung experiences na ito dun sa personal experience ko rin po nung ako po ay nag-aaral pa through traditional or regular school. So for the pros po, ang masasabi ko po na favorable po ang online or distance learning education sa mga taong introvert. But I am not saying po na ang school po na ito ay favorable lang sa kanila particularly. But if you are an introvert, masasabi kong favorable siya kasi less yung social interaction niya. And another pros po, it will save you money kasi you don't need to have your allowances or baon, and you don't need to have your transportation fee or pamasahe. So, another thing, hindi mo rin na rin kailangan magpa-photocopy dito ng makakapal na libro kasi available naman doon sa module yung mga sources na kailangan mo. And another pros na masasabi ko po is hawak mo dito yung oras mo. So, anytime na gusto mong mag-aral, pwede ka mag-aral. At isa pa po sa mga pros niya is kahit saang lugar man po kayo, pwede kayong mag-aral. So, pwede kayong mag-aral through sa mall, sa park, or kung saan man po na mas convenient para sa inyo or hindi po kayo madidistract. So, sa cons naman po, masasabi ko, sa isa po sa mga cons dito is yung less nga po yung social interaction niya. So, hindi siya, wala kayong usually personal interaction sa mga kaklase nyo or sa professor nyo. So, yun masasabi ko sa isa sa mga cons. And another thing, kung nag-aaral po kayo sa private school, yung tuition fee po talaga naman pong masasabi ko na pricey. Another cons po is kung hindi nyo po love yung reading, ma-overwhelm po kayo sa dami po ng reading materials, particularly ng modules na kailangan nyo pong basahin. So, isa po yun sa masasabi kong cons, lalo doon sa mga taong hindi po love yung pagbabasa. So, another cons po na masasabi ko po is yung communication nyo po between your mentor or your professors. So, ang way lang po ng communication nyo between your mentors or your professors is through email. And if you know their messenger, so usually sa messenger, yun lang po yung mode of communication nyo between your mentors or your professors. So, another cons po na masasabi ko is yung sa ibang modules po, mapapansin nyo po na medyo outdated na po yung content ng modules. Meron pong modules na parang 1989 pa ginawa, so medyo outdated na. So that's it, yun lang po yung mga masasabi ko na about pros and cons of studying in the distance learning or online education. I hope you learned something today, and kung meron pa po kayong mga questions, feel free to comment in the comment section, and I will gladly answer all those questions as long as I can po. So thank you very much, and see you again next time for another video. Bye!